Lumagapak naman sa pinakamababang halaga ang piso kontra dolyar. Kasunod yan ang sunod-sunod na kaguluhan sa Senado noong isang linggo na nagpababa raw sa kumpiyansa ng mga investor. Narito ang Frontline Report. Sa loob lang ng ilang araw, sunod-sunod na eksena sa Senado ang bumulabog sa bansa noong nakaraang linggo. May sumulpot na senador matapos ang ilang buwang pagtatago. May pagpapalit ng liderato at may nagkabarilan. Pero ang mga sandaling yan, malaki raw ang naging epekto sa ekonomiya. Ngayong araw nga, lumagapak sa 61.75 ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa ngayon, ito ang pinakamababang palitan sa kasaysayan. Naungusan niya ng huling all-time low na naitala lang noong Biyernes. Una nang sinabi ng stock brokerage firm na PhilStocks Financial, posibleng dahil sa epekto ng gulo sa Senado sa investors' confidence ang pagsadsad ng halaga ng piso noong isang linggo. Dumagdag pa raw kasi ito sa mahina na nating ekonomiya. Ganyan din ang sentimiento ng ilang financial advisor sa bansa. Sa programang Money Talks ng One News, ipinaliwanag ni Teneo Managing Director Bob Herrera Lim ang negatibong epekto ng gulo sa Senado sa pamumuhunan ng malalaking negosyo sa bansa. For investors, it's a negative in the sense that the noise distracts from what is really important, right? Dealing with the fuel crisis, dealing with the problems in agriculture, dealing with the long-term challenges that the country faces. Giit pa ni Herrera Lim, kaya raw nawawala ang focus ng gobyerno sa mga dapat pagtuunan sa ating ekonomiya ay dahil inuuna na ng mga mambabatas ang pamumulitika. We have very inefficient, immature institutions because in any functioning democracy, that question of the validity of the warrant, the process, etc., would have been settled legally. Instead, what they saw was a senator running up the stairs, gunshots in the Senate, the lack of just simple institutional clarity about how to process political differences. All of this is negative in the sense that a process that is meant at least to have some political and legal significance is now degenerating into a purely political process. Para naman sa independent think tank na Ibon Foundation, hindi lang dapat sa panandali ang mga ingay sa politika ibinabaling ang sisi sa pagbagal ng ating ekonomiya. Katunayan, overstated na raw ang pahayag na nakadepende sa political stability ang investor confidence. Kaya naman daw yan tiisin ng mga investor. Ang dapat daw pagtuunan ng pansin ay ang ating long-term policies kung nakakatulong pa ba ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o ang Department of Economy, Planning and Development tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.